Pero yun na nga, pagbalik ko, andun pa rin siya and he seems to have been waiting for me. O ano, naalala mo na ba yung pinapakuha ni Daniela sa'yo? For some reason, hindi ako makatingin sa mga mata niya. Obvious na obvious ako for sure na may gusto sa kanya. Opo, yung cake po pala yung pinapakuha niya. And so before I even reached the fridge handle, siya na ang nagbukas at inilabas ng dahan-dahan yung cake. Then out of nowhere, he spoke. Di pala ako nagpakilala ng maayos kanina. Albert pala name ko. And I'm glad that you've been there for Danny when I'm not around. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Hindi pa rin ako makatingin sa kanya. And by the way, sus Mariosep, ang bango ni Daddy Albert. Inabot ko ang kamay niya at ibinalik ang pagbati. Nice to meet you po, Sir Albert. He gently put his left hand on my shoulder and squeezed it. Tapos sabay sabing, Don't feel awkward or shy ha. Di ka ibang tao sa akin. Dahil close kayo ng anak ko. Then he patted my shoulder. So ayun, parang medyo naging comfortable ako kaya napatingin na ako sa mukha niya. And oh my gosh, nararamdaman ko na naman na matutulala ako at ang bilis na tibok ng puso ko. Napansin niyo ni Daddy Albert, sure ako dyan. Kasi humiling-hiling siya at tumalikod para kunin yung pulutan na pinipare niya. Ilang taon ka na nga, Ethan? Magkasing edad kayo ni Danny, di ba? Opo, 18 years old na po ako. Ayun, gusto mo ba sumali makipag-inuman sa amin? Sa loob-loob ko, gusto kong sumagot ng, Yes, Daddy. Pero syempre, hindi pwedeng ganon. Very demure lang dapat tayo. Hindi po muna siguro. Kasi baka po hanapin ako ni Danny. Sige, ikaw wala. Nasa isang bahay lang naman tayo ngayon. Lalo akong mahiya. Maya-maya po siguro join ako sa inyo. O sige, blig na ako dun ha. Sabay king dat sa akin ang nakakaloka. Loko din pala tong daddy ni Danny. So ayun na nga, nagabi na and yung ibang friends namin excited na umuwi at nag-shot lang ng konti. Siyempre ako magpapaiwan dahil sa best friend ko and para na rin makasama ang daddy niya. Kaso di ko ini-expect na ganito ang sasabihin sa akin ni Danny. Des, di ka pa uuwi. Okay lang ako bes, may susi naman ako ng apartment. Oo, nagre-rent ka nga lang pala dito since nasa province ang family mo. Anyway, I think kasi late na. Uwi na ako, Besh. Mag-rest na rin ako at may plan pa ako sa kwarto. Thanks for coming. So ayun, lumabas ako ng sala and sa my garden andun pa rin nagiinuman ng daddy ni Danny at mga kaibigan niya. Nakita niya ako at nagtanong, Oh, Ethan, uwi ka na ba? Opo, tito, magpapahinga na daw po kasi si Danny. Sa loob-loob ko, please, ayain mo ako mag-inom. Sali ka muna dito sa amin. At ayun na nga, excited ang feeling ko habang naglalakad papunta sa kanila at naupo na rin sa bakanting upuan which coincidentally, sa tabi ni Daddy Albert. So ayun, nakikijam ako sa kanila. Nakikitawa sa mga storya kahit walang hambang na story. Sumasagot sa mga casual na tanong nila about me. Di ko na malayang sobrang late na pala. And by this time, feeling ko tulog na si Danny. Di ko lang inaasahan na malalasing ako. Sa totoo lang, ang lakas na ng loob ko. Since natatakpan ng lamesa ang mga legs namin, nung tumatama na yung alap, pasimple akong naglalapag ng kamay ko sa hita ni Daddy Albert, which is tuwing nagtatawanan kami para di obvious. Hanggang sa di ko na inalis ang kamay ko. Nakalapag lang doon, motionless, habang yung isang kamay nakahawak sa baso. Enjoy na enjoy akong kainuman si Daddy Albert, kaya wala akong balak umuwi hanggat hindi natatapos ang inuman. So ayun, isa-isa na rin nagsialisa ng mga barkada niya at nagpaalam. Siyempre, dahil malakas na ang loob ko, nagpaiwan talaga ako. Dalawa na lang kami ni Daddy Albert nagtatagay. Tahimik lang kami na nagsasalita ng inom na maalap, tapos mga after 10 minutes of silence, nagsalita na siya. Ethan, kanina ko pa napapansin yung kamay mo ha. Di mo pa rin inaalis sa hita ko. Nahiya ako ng konti despite sa confidence na binigay ng alak. Sorry po tito, medyo lasing na. Di ko na mamalayan. Tumingin siya sa akin ng diretso at seryoso. Medyo kinabahan ako at feeling ko papagalitan niya ako. Ikaw ba may gusto sa akin, ha? Po? Hindi po tito. Sige nga, sabihin mo nga nang nakatingin ng diretso sa mga mata ko.
Hindi ko magawa. Kahit lasing ako nun, nahuhulas ako sa mga nangyayari. Sabi ko na nga ba eh. Pero buti na lang. Kasi hindi ako mag-aalala kung kasama mo anak ko. Odo, Di naman babae hanap mo, di ba? sa totoo lang po, tama po kayo. Tapos ayun, nagbuntong hininga lang siya tapos isinandal ang likod niya sa upuan at nakapikit na parang nagpapahulas. Mag-isa na lang akong paunti-unti umiinom habang nakapikit lang siya. Ewan ko ba kung anong pumasok sa isip ko at inilapit ko yung upuan ko sa kanya. Tapos hinawakan ko pisngi niya. Di siya gumagalaw at nakapikit pa rin. Sa isip ko, grabe, saksakan ng kagwapuhan ng taong to. Sa lakas ng loob ko, tumayo ako tapos dahan-dahan kong inilapit yung mukha ko sa mukha ni Daddy Albert. Lakas loob kong hinilapat yung labi ko sa labi niya. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at nagdilat ng mata. Sabay tanong, Gusto mo ba talaga? Like the video, share, and follow for the next part.